Ang pamagat po ng ating pagninilay ngayong umaga ay ang kwento ng dalawang pamilya. Sigurado kong tinatanong ninyo kung alin yung pangalawang pamilya dahil nakatutok ang pansin natin sa isang pamilya lang, ang Sagrada Pamilya. Pero sa narinig nating ebanghelyo ngayon, may dalawang pamilya ang nasa foreground at sa background. Ang background ay ang makapangyarihang pamilya ni Herodes at ang tagapagmana ng political dynasty niya na si Arkelao. Ito'y kwento ng dalawang pamilya, dalawang klaseng pamilya, dalawang direksyon ng buhay, at dalawang klaseng hinaharap. Kailangan ungkatin ng kaunti ang kasaysayan para makita yung pamilyang nasa background. Ang pamilya ni Herodes, anak ni Antipater. Si Herodes na nagkaroon ng mga tagapagmana, si Arkelao, si Herodes Antipas, at si Herodes Philip, na nagmana ng iba't ibang probinsya sa Galilea, sa Judea, at sa Perea. Makapangyarihang pamilya, pero laging takot na mawalan ng kapangyarihan at handang pumatay para manatili lamang sa trono. Alam niyo ho, ayon sa kasaysayan, naging napaka-insecure ni Herodes. At narinig natin ang kwento ng pagpaslang. Actually, itong kwentong ito ay ang kwento ng Niños Inocentes. Ang pagpaslang sa mga sanggol sa Bethlehem dahil sa galit niya na nakaalis na ang Sagrada Pamilya. Gusto niyang masigurado na mapuksa ang iniisip niya na pwedeng maging parang karibal sa poder. Itong Herodes na ito, naging napakapraning sa kapangyarihan, lubhang sariling mga anak niya, asawa niya, at mga kapatid niya ay pinapatay. Kapag ang pamilya ay nabuo sa pagkagumon sa kayamanan at kapangyarihan, ay nako, delikado ito. Nagiging mapanganib kahit sa sarili nilang mga miyembro. Sa kabilang banda, nariyan ang pamilya ni Jose. Mahina sa paningin ng mundo. Walang proteksyon, walang yaman, at napilitan pang lumikas ng ibang bayan para lamang mabuhay. Isang karpintero, isang kabataang ina, at isang bagong silang na sanggol. Walang palasyo, walang mga sundalo, at walang ambisyon na magtatag ng kaharian. At ngayong sinasara natin ang 2025 bilang Jubilee of Hope, Hubileo ng Pag-asa, sa gitna pa ng kasayahan ng Pasko,
tinatanong tayo ng salita ng Diyos, alin bang uri ng pamilya ang nagbibigay ng pag-asa sa mundo? Sa Ebanghelyo, nagsalita daw ang anghel sa panaginip ni San Jose. Tumindig ka, kunin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas kayo patungong Ehipto. At umulit na naman, tumindig ka, patay na ang nagbabalak ng masama sa bata. Bumalik na kayo, ngunit umiwas kay Arkelao na naghahari sa Jerusalem. Sumunod si Jose, walang pagtutol, walang tanong, walang plano pansarili, pero buo ang loob na makilahok sa plano ng Diyos. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang kaligtasan ng munting pamilya ng Diyos na pinagkatiwala sa pangangalaga niya at itinuring niya bilang kanyang sariling pamilya. Matapos na mamatay si Herodes, pinabalik sila, pero hindi sa Bethlehem, hindi sa bayan ng ninuno ni Jose na si Haring David. Masyado kasi itong malapit sa siyudad ng Jerusalem, sa sentro ng kapangyarihan at mga intrigang pampolitika. Sa halip, doon sila nanirahan sa liblib na bayan ng Nazaret, isang tahimik, isang hindi kilalang bayan. Napaka-importante ng mga detalyeng ito. Hindi na abala si Jose sa pagtatayo ng sarili niyang pangalan o kaharian. Tinanggap niya na mas malalim ang tawag ng Diyos, ang makiisa sa plano ng Diyos na magtayo ng pamilya, hindi sa langit, kundi dito sa lupa. Hindi isang palasyo sa Jerusalem, kundi sa tahimik na bayan ng Nazaret. Hindi sa paghahangad ng kapangyarihan, kundi sa pagkalinga at pangangalaga. Hindi sa trono, kundi sa simpleng tahanan. At doon, sa isang munti at simpleng pamilya, tinanim ng Diyos ang binhi ng bagong sangkatauhan, binhi ng pag-asa, si Kristo, na siyang magtuturo sa atin kung paano maging kapamilya ng Diyos. Sa narinig nating unang pagbasa, pinaalalahanan tayo ng aklat ni Sirach kung paano magsisimula iyon sa simpleng paggalang sa mga magulang, sa pag-aaruga sa mga nakatatanda, sa pananatili na buo ng pamilya, at sa ating pangalawang pagbasa kay San Pablo, sinabi ng apostol kung ano ang hugis at wangis ng pamilya ng Diyos. Paano tayo nagiging pamilya? Ang sabi niya, sa pamamagitan ng pagsusumikap na mabuhay sa malasakit, sa kabutihan, sa kababaang loob, sa pagiging maamo at matyaga, sa pamamagitan daw ng pagpupunyagi at pagpaparaya sa isa't isa, sa pamamagitan ng pagpupuno
sa mga pagkukulang ng bawat isa sa pamamagitan ng pagpapatawaran. Hindi po ito mga magagandang salita lamang. Ito ang buod ng tahimik at pang-araw-araw na gawain ng pagmamahalan. Ito ang nakapagbubuo. Ito ang nakapagpapatatag ng pamilya. Napakalapit ho nito sa ating karanasan bilang mga Pilipino. Kilala tayong mga Pilipino sa pagiging family-oriented, makapamilya. At tama naman yon. Pero alam din natin na mayroong tama at meron ding maling mga halimbawa ng pagiging pamilya. Alam nating lahat dito sa Pilipinas, may mga pamilyang ginawa ng negosyo ang politika. Ginawa ng pagkakakitaan ang pondo pampubliko. Tama o mali? Minsan, pinapaboran ang pamilya. Ang namanang kapangyarihan, ang ibig ipamana. Walang ibang hangarin, kundi ang mapanatili sa pwesto ang buong angkan. Minsan, si tatay, mayor, si Mrs. Congresswoman, mga anak ay nasa politika din. Buong angkan. Katulad ng pamilya ni Herodes, sa dakong huli, nagiging malagim ang patutunguhan ng pamilyang ganyan na uuwi sa bangayan, magkakapatid laban sa isa't isa, nagsisiraan, naglalaglagan, mag-asawa laban sa isa't isa, mga anak laban sa magulang, magulang laban sa mga anak. Ganito ang kinahahantungan kapag ang pundasyon ng pamilya ay pagkaganid sa kapangyarihan at kasakiman kapag ito ang namamayani. Ang ganitong pamilya ay unti-unting nakakawasak ng sarili nito. At kapag itong klase ng mga pamilya ang umiral at namayani sa lipunang Pilipino, pati ang buong bansa unti-unting nawawasak. Parang mga haligi ng isang bahay na inaanay, basta na lang biglang guguho. Salamat sa Diyos at may iba pang uri ng pamilyang Pilipino. At sa palagay ko naman, ito ang nakararami. Mga tahimik na pamilya, mga pamilyang nagpupunyagi sa gitna ng matitinding mga pagsubok, ng karukhaan, lumulusong sa mga kalamidad ng baha, bagyo, sunog, lindol, mga pamilyang nagtitiis sa kahirapan, mga pamilyang napupuwersa na mangibang bansa o magkawatak, binabata ang pagkakalayo sa isa't isa para lang may taguyod ang kinabukasan ng mga anak. Mga pamilyang sabay-sabay na nagtitiis, ngunit nagdarasal, sama-samang naglalakbay, kung minsan natitisod, bumabagsak, pero nagpupumilit
na bumangon muli. Mga pamilyang nagpapalawak ng kanilang mga tolda, tumatanggap ng mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapitbahay, pati mga dayuhan at kapuspalad. Minsan, pinapakain pati asong kalye at pusang kalye, mga askal at pusakal. Pinipili ang pagkalinga at malasakit sa halip na galit at hinanakit. Pinipili ang pagpapatawad kaysa paghihiganti at pagtatanim ng galit. Ito, mga kapatid, ang pamilyang nagsimula sa sabsaban ng Bethlehem na napadpad bilang pamilyang migrante sa malayong bayan ng Ehipto. Ngunit umuwi at muling nag-ugat sa liblib na bayan ng Nazaret. Hindi sila sikat na pamilya, pero sila ang pinili ng Diyos na maging binhi ng pag-asa ng sangkatauhan. Kamakailan ho, nag-post ako sa Facebook ng litrato ng pamilyang David sa Betis. Ang sabi ko lang, maligayang Pasko mula sa Barangay David. Kasi ho, ang nasa litrato, immediate family lang namin, mahigit 6 na po kami. Hindi pa kabilang ang nasa abroad. Hindi pa kabilang ang may karamdaman. Paano naman? 13 kasi kaming magkakapatid. 7 boys, 6 girls. Nag-asawa ang 12. Nagpari ang isa at naging bishop ninyo ngayon. Ang 12 nag-asawa, nagkaanak, nagkaapo. Kaya multiply, mahigit na kaming 100. Immediate family. Kasamang mga hipag at mga manugang. Pero alam niyo po, patuloy pa rin kaming umuuwi. Kaya siguro, nung isilang kami, pinatutuyo ng parents namin ang pusod namin. Binabalot ng lampin at tinatali doon sa mga kilo na kawayan ng aming bahay na pawid. Siguro para manatili kaming nakadugtong sa tahanan. Kaya patuloy pa rin kami na nagtitipon-tipon sa bahay na kilala sa Pampanga bilang Bale Pinaud, isang bahay na pawid. At ang pagtitipon namin ay laging tahimik na parangal at paggunita sa aming mga magulang. Kahit hindi undas, pag umuwi, siguradong may mag-iilaw ng kandila sa tapat ng litrato ni nanay at tatay. Isang malaking pamilya na binuo at binubuo pa ngayon ng mga mumunting pamilya. Hindi perpekto, pero nagsusumikap na manatiling buo. Yan ho ang institusyon na tunay na magpapatatag sa ating bansa. Hindi ang maling mga modelo ng pamilya, ng mga Herodes sa ating lipunan, na walang hangad kundi mga political dynasties, kundi ang tahimik na pamilya ni San Jose. Sa pagtatapos ng ating Jubilee of Hope, hindi tayo pinapadalhan ng simbahan ng malalaking plano o stratehiya.
ibinabalik niya tayo sa isang tahanan. Doon kasi nagmumula o nagsisimula ang pag-asa. Kapag natutunan natin ang landas ni San Jose kaysa landas ni Herodes sa pagiging pamilya, kapag mas mahalaga ang buhay kaysa kapangyarihan, kapag ang pamilya ay naging lugar ng pagkalinga at pag-aaruga, hindi ng kontrol o kapangyarihan, kapag pinalalaki ang mga anak, hindi para magmana ng mga pribilehyo, kundi magmana ng malasakit. Hindi iniligtas ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng malalaking mga imperyo. Niligtas niya ito sa pamamagitan ng isang munting pamilya. Hindi perpekto, pero tapat. Hindi makapangyarihan, pero mapagtiwala. Hindi nagtayo ang Panginoon ng palasyo at nagtatag ng kaharian. Pero sinimulan niya ang kaharian ng Diyos sa isang munting pamilya. Hinayaan lang niya na tahimik na umusbong ang kanyang pamilyang makalangit sa isang simpleng pamilya ng mga taong nagpapakatao dito sa lupa. Kaya ang panalangin ko, nawa, ang ating mga pamilyang Pilipino ang maging binhi ng pag-asa ng bayan. Hindi ho tayo hopeless. Andiyan kasi kayo. At naway turuan tayo ng banal na mag-anak ng Nazareth kung paano maging mga kalugod-lugod na pamilya ng Diyos.